Ka-express, Kai Soto, inulat ang San Antonio Spurs. Pero linawin natin agad, wala pang kumpirmadong offer o negotiation sa pagitan ni na Kai Soto at ng San Antonio Spurs. Ang pinag-uusapan natin ay isang posibleng low-risk basketball move, ang pagpasok sa 7-3 Pinoy Center sa pamamagitan ng Exhibit 10 contract. Sa official NBA transactions at pinakahuling credible reports, walang Kai to Spurs deal na naka-record. At bakit intriguing? Dahil ang San Antonio ay nakasentro kay Victor Wembanyama, ang reigning Defensive Player of the Year, na pumirma ng 5-year extension hanggang 2031-32. May isang regular roster spot pang natitira ang Spurs, bagamat puno na ang kanilang tatlong two-way slots sa ilalim ng Exhibit 10, pwedeng dalhin ang isang player sa training camp, obserbahan laban sa NBA competition, at saka magdesisyon kung i-convert o i-waive o dadaan sa G-League pathway. Sa papel, nakaka-excite ang Twin Towers idea. Si Wemby, ang roaming defender, shot creator at floor spacer. Si Kai naman pwedeng maging screen setter, rim runner, rebounder at additional paint protector. Pero hindi ibig sabihin na automatic silang bagay. Kailangang patunayan ni Kai ang bilis sa defensive rotations, consistency sa 3-point range, physical durability, at kakayahang sumabay sa pace ng NBA. Mas malaking balita ngayon, inuulat na pinili ni Kai na huwag ituloy ang 2026 NBA Summer League at susubukan ang USNCAA route. Kailangan niya ng professional participation at amateurism and reinstatement waiver bago siya maging eligible, kaya ang Spurs Exhibit 10 scenario ay alternatibong basketball proposal lamang. Pero kung naghahanap ang San Antonio ng murang developmental big na may international experience, passing touch at tunay na size, may dahilan para tingnan si Kai. Isang training camp audition lang ang kailangan para malaman kung fantasy lang ba ang Twin Towers o may totoong potensyal. Unang-una, kailangan nating ihiwalay ang confirmed update sa basketball imagination. Sa ngayon, walang official na ulat na inialok ng San Antonio Spurs si Kai ng Exhibit 10 contract. Walang report mula sa Spurs, NBA o kampo ni Kai na may negotiation nang nangyari. Kaya kapag sinabi natin, Kai pwedeng subukan ng Spurs, ito ay roster fit analysis at proposal, hindi insider report. Mahalaga ang distinction na yan para exciting ang discussion. So ngayon, bakit San Antonio? Dahil ang Spurs ay isa sa mga organisasyong historically seryoso sa player development, international scouting, team basketball at fundamentals. At may personal connection pa ang kwento. Noong 2020, sinabi ni Kai na tinitingala niya si Tim Duncan dahil tahimik, focused, hindi mahilig magreklamo at winner. Noon pa man, lumabas na rin ang pangarap niyang maging Spur. Kaya para sa maraming Pinoy fans, natural talagang bumabalik si San Antonio sa listahan ng dream destination ni Kai. Mas exciting ngayon dahil andyan si Wemby. Official na pumirma siya ng multi-year extension na magpapanitili sa kanya sa Spurs hanggang 2031-32 season. Galing din ang San Antonio sa pag-abot sa 2026 NBA Finals, kaya hindi na ito rebuilding team na puro experiment, championship-level team na kailangan pumili ng players na kayang magbigay ng specific role, discipline at defensive reliability. So ibig sabihin, kung bibigyan nila ng camp opportunity ang isang developmental center, hindi sapat ang height at potential, kailangan niyang magpakitang kaya niyang makatulong sa winning system. And as of July 13, may 14 regular contracts ang Spurs at isang regular roster spot na lang ang natitira habang filled na ang lahat ng kanilang 3 two-way slots. Nasa current center depth nila si Wembanyama, veteran 7-footer Luke Cornett, at rookie bigman Tyrese Reed Jr., habang meron din silang iba pang young frontcourt investments, kaya hindi bakante ang posisyon. Sa totoo lang, crowded ito, pero ang off-season at training camp ay hindi lamang tungkol sa final 15-man roster, ginagamit din ito para subukan ang players, magkaroon ng injury insurance at maghanap ng development pieces para sa organizational pipeline. At dito pumapasok ang Exhibit 10, isa itong 1-year minimum salary NBA agreement na pwedeng gamitin para dalhin ang players sa summer league o training camp. Maaari rin itong makonvert sa two-way deal bago ang regular season, bagamat sa kasalukuyang Spurs setup, puno na ang kanilang 3 two-way positions. Kapag na-waive ang player at sumali sa G-League affiliate ng team, maaari rin silang maging eligible sa Exhibit 10 bonus ayon sa contract conditions. Well, sa madaling salita, hindi agad guaranteed NBA roster spot audition ito. At para kay Kai,
Addition ang maaring kailangan niya. May sukat siyang hindi may tuturo. 7'3", long reach, natural touch around the rim, passing ability mula sa high post at experience laban sa professional competition sa Australia, Japan at FIBA. Sa tamang role, hindi niya kailangan maging second Wembanyama. Ang kailangan niyang maging ay dependable second unit big, mag-set ng solid screens, tumakbo sa rim, kumuha ng defensive rebounds, protektahan ang basket, gumawa ng quick pass at huwag sirain ng spacing. Ang pinakahuling report tungkol sa kanyang NCAA plan ay binanggit din ang kanyang professional stop sa NBL at Japan B-League. So paano naman ang Twin Towers? Sa offense, pwedeng ilagay si Wemby sa perimeter o elbow habang si Kai ang screener at enter your target. Dahil kayang mag-shoot, mag-drive at mag-create si Wemby, hindi siya kailangang manatili sa paint. Sa defense, pwedeng si Kai ang humawak sa mas mabigat na traditional center habang si Wemby ang weak side eraser na malayang tumulong. Theoretically, napakahirap tapatan ng dalawang player na lampas 7 feet ang taas at parehong may shot blocking presence. Pero theory lang ito hanggat hindi pa napapatunayan sa court. Ang modern NBA ay mabilis maghanap ng mismatch kapag dalawang big ang sabay. Susubukan silang hilain palabas, itarget sa pick and roll at piliting mag-defend laban sa guards. Kaya ang tanong ay hindi lang gaano kataas sina Kai at Wemby. Ang tunay na tanong, kaya ba nilang protektahan ang spacing at transition defense nang hindi nagiging mabagal ang buong lineup? So dito magiging seryoso ang evaluation kay Kai. Una, kailangan niyang ipakita na healthy at durable siya. Ang NBA training camp ay hindi lamang skill workout. Araw-araw ito, laban sa elite size, speed at physicality. Kailangang makita ng mga coaches na kaya niyang maglaro ng sunod-sunod, makipagsabayan sa contact, at manatiling effective kahit mataas ang tempo. Para sa isang 7-footer na bumalik mula sa ACL injury, medical confidence will matter as much as highlights. Ikalawa, kailangan ang defensive mobility. Hindi naman kailangan maging guard si Kai, pero dapat mabilis ang kanyang decision-making. Kailan mag-drop, kailan lumabas sa ball handler, kailan bumalik sa roller, at kailan mag-switch for a few seconds. Ang Spurs ay may Wemby na kayang takpan ang napakaliking bahagi ng court, pero hindi dapat gawing dahilan yon para iasa sa kanya ang lahat. Mas magiging valuable si Kai kung discipline siya sa angles, verticality at box outs kaysa habulin ang bawat block. Ikatlo, spacing at offensive efficiency. May soft net si Kai at naipakita na rin niya ang potential sa perimeter, pero sa NBA level, kailangan consistent ang release at confident ang decision. Kapag open, shoot. Kapag sinara, quick handoff o extra pass. Kapag may smaller defender, seal immediately. Hindi kailangan ng maraming dribble o isolation. Ang pinakamabilis na daan para makakuha ng tiwala ay maging simple, decisive at efficient.